Yan. Kilala nyo? Ba, hindi pwedeng hindi. Ito yung Mayor ng Manila. Mayor Isko Moreno. Francisco Dumagoso. Mas kilalang Mayor Isko. Alam nyo kaya ko pinapakita yan, ito pag-usapan natin. Dahil kung yung maaalaala, ito po ay kumandidatong presidente kalaban ni Pangulong Marcos noong 2022. Okay? Pero dahil po sa natalo nga siya at si Pangulong Marcos ang presidente, alam nyo, kaya bumilib ako sa kanya. Hindi po siya naging agresibo para maging oposisyon o kalaban ng Pangulo. Kalaban lang siya nung eleksyon. Pero after eleksyon, dahan-dahan na siyang nagbago. At nung siya'y manalo, as mayor naman, nung nakaraang Mayo, ng nakaraang taon, eleksyon, doon na. Kung before election, ang nagpupunta sa kanya ay mga Duterte, tulad ni Sara Duterte, at ang dating ay parang ginamit lang si Isko para banatan ni Sara Duterte yung tatlong congressman ng Maynila. Si Congressman Chowa ng 3rd District, Congressman Valeriano ng 2nd District, at Congressman Abante ng ika-6 na distrito. Dahil yun po yung mga nag-imbestiga sa mga di umano'y anomalya ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. So, ginamit si Isko Moreno noong nakarang eleksyon para banatan ni Sara. Matitindi pong banat. Pero walang nangyari. Lahat ng kababanat ni Sara doon sa mga congressman, walang nangyari kasi nanalo rin sila lahat. At mula noon, nung manalo na si Mayor, eto na. Dahan-dahan na siyang lumapit kay Pangulong Marcos, nag-propose ng project. Maganda naman dito, ni hindi po nagdalawang isip ang Pangulo. In-entertain yung proposed project at paglapit ng Mayor ng Maynila sa kanya. Ano yung unang inilapit ni Moreno? Yung kanyang proposed project dun sa Intramuros Golf Course. Gusto niyang gawing commercial o something. Inaproban, hindi ko alam kung kailan umpisa niya. At mula noon, binigyan siya ng pagkakataon ng Pangulong mag-usap sila sa Malacanang. Weekend pa yun, ha? Dapat pahinga, pero weekend nag-usap sila. Tapos diniscuss yung mga programa, sinundan at sinuportahan ng Pangulo. Mula noon, lalong naniwala si Moreno. Sa katapatan, walang personalan, walang pamumulitika, si Pangulong Marcos. Dahil siyang mismo naging kalaban. Nung eleksyon, kinalimutan yun, nagtutulungan sila ngayon. At tuloy-tuloy. Kung yung mapapansin sa mga pronouncement ni Mayor Isko, lagi niyang pinasasalamatan si Pangulong Marcos. Lately, nabalitang nagkasakit, nagpa-check up, nanawagan pa si Mayor Moreno, ipagdasal natin na malampasan ng ating Pangulo yung kanyang nararamdaman. Gano'n na po kalalim ang relasyon ng dalawa. Pero nakapagtataka, mayroong mga vlogger na dating kakampi ni Moreno noong 2022 na ngayon na hindi na sila magkakampi, binabanata na si Moreno. Yan po yung mga walang kakwenta-kwentang political vlogger or social media dahil walang prinsipyo. Noong kandidato, tinulungan, nung hindi manalo, iniwan, nung manindigan ng mayor para sa gobyerno, binabanata na. Ayaw ko nang banggitin kung sino. Akin lang ginawang halimbawa yun. Totoo yun, hindi siya makapag-deny. Dahil kung banatan niya si Isko, personal. Actually, dati binabanatan niya. Nung ipatawag siya, siguro ng kasundo, pinagtanggol. Nung magkahiwalay, binanata na naman. Yan yung mga political vlogger na alam niya na kung anong layunin lang. Kaya itong ginagawa ni Mayor Moreno na suportahan ng Pangulo, good for business. At good din ito para sa mga taga-Maynila. Nakalimutan yata ng mga Duterte supporters. Ang politika lang. Pero pag nakataya na ang kinabukasan, stability, development ng isang syudad, karapatan na ng mayor, manindigan kung ano ang mabuti sa bayan. Hindi pwedeng maging oposisyon ng habang panahon. Unang-una, ang palasyo ng Malacanang
nasa City of Manila. Wala talagang choice si Mayor kung hindi sumuporta sa gobyerno. Dahil kahit na sinong mayor sa buong Pilipinas, laging nangangailangan yan ng suporta mula sa national government. Dahil ang development sa malalaking highway, kung anumang mga proyekto sa iyong mga bayan, sa mga bayan, syudad, nasakop ng mga mayor, kung walang suporta ang national government, walang mangyayari. Kasi hindi kakayanin financially ng mayor na matustusan ang pangailangan ng kanyang bayan at syudad. Not only City of Manila, sa buong Pilipinas po ito. At tama lang po na kahit na sinong local government unit, irespeto ang Pangulong nakaupo. Suportahan ang Pangulo. At kung ano man ang kailangan ng local government, itutulong ng national government. Huwag po natin kalimutan, from day one sinabi na ng Pangulo. Gusto niya palakasin ang relasyon ng local at national government. Wala siyang pinipili kahit kung saan kayo kapartido. Yung liga ng mga governor, liga ng mga vice governor, liga ng mga city mayor, liga ng mga municipal mayor, pinatatawag ng Pangulo yung mga yan sa Malacanang. Nag-uusap sila. At laging sinasabi ng Pangulo, ano man ang inyong problema, iparating nyo sa akin, kung ano man ang may tutulong, gagawin ko. Yan po yung tamang approach. Walang pagmumura, walang pagyayabang, kung anong kailangan ay binibigay. Kaya kung inyong mapapansin, pangilan-ngilan siguro mabibilang mo lang sa daliri ang local official na ayaw kay Marcos, ayaw kay Pangulo, ayaw sa Pangulong Marcos. Lahat sila sumusuporta kay Pangulong Marcos. Kasi alam nila ang kapangyarihan ng presidente sa ilalim ng Presidential System of Government at 1987 Constitution. Kaya mabuhay ka, Mayor Moreno at lahat ng mga local executives sa buong bansa. Sumusuporta sa administrasyon, kinakalimutan ng politika. Hindi po ako tagapagtanggol ni Pangulong Marcos o hindi ako konektado sa gobyerno, local and national. Sarili ko po itong interpretation at pananaw dahil itong aking mga channel. Lagi kong inuulit. Itaga nyo sa bato. Iyan ang prinsipyo. For information and for education, walang personalan. Ang mga opinyon may pinanghuhugutan. Ang mga topic may pinanggalingan. Hindi man po ako nagpapakita masyado ng mga video at kung ano-ano dahil hindi ko ugali yun. Kasi ang para sa akin po mahalagang maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Salamat po doon sa nakakaintindi at doon sa mga followers at subscribers. Para po sa inyo ito. Para alam nyo kung ano ang nangyayari at dapat mangyari dito sa ating bansa, especially ang mga Pilipinong nasa abroad. Please like and share.